Go. Magandang umaga mga bata. Magandang umaga, Binibining and Sige, si Andrea ang lead sa prayer. In the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. our Father, who art in heaven, hallowed be your name. Your kingdom come, your will be done, on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our sins, as we forgive those against us. Do not bring us to the test, but deliver us from evil. And then in the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. So before mo mulingkod, i-arrange siya inyuhang lingkuranan. Then, tangkuha ang mga basura sa inyuhang ubos. So okay, thank you. Sige, lingkod na muna. So before ta mag-start, mag-check sa ko sa inyuhang attendance. So when I call your name, say present. Okay? Sander Villa. Present. Again, nandito po, ma'am. Nandito po, ma'am. Okay. Present. Luis Andrea Tumula. Nandito po, ma'am. Very good. Rans Labordi. Dito po, ma'am. Very good. Hindro. Nandito po, ma'am. Okay, masaya akong nandito kayong lahat at walang lumiban sa klase. So, before na mag-start sa ato, ang bago nga topic is balik-aral muna tayo sa ating nakaraang aralin. So, itaas ang kanang kamay kapag ang sitwasyon ay tama. Then, mali naman kung hindi. Understand? Yes. Sige. Patawarin niyo po ako, ma'am. Hindi ko po sinasadya. So, ang bata is, nangayon siya, I'm sorry sa maestra kay nakasa siya. Unsa mo na siya, tama o mali? Tama. Okay, very good. Tama. Number 2. Patawarin niyo po ako, ma'am. Sa pagmamadali ko po, nabangga ko po kayo. Hindi ko po sinasadya. Tama o mali? Very good. Tama. Number 3. Pasensya na po, ma'am. Paharang-harang ka kasi. So si Sander kay kuha na nga siya, sorry sa ma'am, kay ano, nagdali-dali siya. So, tama or mali? Tama. Mali. Oh, mali. Very good, Sander. Kaya ano, nagdali-dali man siya. Then, iyahang pagkasulti sa iyahang, sorry, kay ano, dili man siya in a good way. So, tama. So, let's proceed. So, ngayon, na ako ipakita ninyo nga picture. So, kakita mo, ani? Ang sama ni? Nasa dagat. Okay, very good. So, nakaato na ba mong dagat? Oh. Kahapon. Ang hapon. So, nakunsa mo dito? Ligo. So, naligo mong dagat. So, unsa man kasagaran niyong buhaton dito? Langoy-langoy. Maglangoy-langoy. Unsa pa? Magduwa-duwa. Magduwa-duwa. Mukaon. So, nakaanto na mo? Oh, kanto. Very good. So, kasagaran ninyong buhaton ato is magduwa, unsa ba? Picture. Mag-picture. Okay, so subukan natin to. So, ayusin ang mga ginulong litra at isulat sa pisara ang tamang sagot. So, number 1, paborito mong who wants to answer? Sige, si Luis. Punta ka dito. Okay, very good. Sakto si Luis or dili? Sakto, dili. Sakto, very good. Si Luis, can I premyo og lollipop? Kay sakto. How about number 2? Sino ang gustong sumagot? Sige, si Kendro. Di, paano ito? Kanang, paano? Anak. Tilpin na. Tapos ka? Eh. Liminto.
siya o hindi? Tama. Very good, tama. How about number 3? Ali. Read sa una. Basahin mo na. Number 3. Ah? Nagkuhan lang siya. Number 4. Ano ko? Naghahalang. Nagpapaggalaw at nagbibigay buhay. Patlang ang tawag ito. So, ano ang tamang sagot? Tauhan. Tauhan. Tama ba si Rans? Tama, very good. So, meron kang lollipop. How about sa number 4 naman tayo? Sige. Si Sander. Basahin una. Ang tawag sa lugar o pangyayari sa pinto. Anong tamang sagot? Very good. Magaling, Sandro. Tagpuan. Tama ba siya? Tama. Magaling. How about number 5? Sinong gustong sumagot? Sino? Ako. Sige, si? Ako. Sige, si? Rans. Mangaran. Basahin muna. Naman ang tawag sa pagkakasunod sa pangyayari. Alis ba? Kamay. Tama ba si Sandro? Tama. Very good, tama. So, magsiupo. So, gusto nyo bang gusto nyo bang makinig ng kwento? Oo. So, meron akong kwento dito. So, dapat makinig kayo. So, ang pamagat ng kwento ay si Mario, si Ana, at ang isda. So, gusto kong makinig kayo. Sa isang maliit na dampa ay may nakatirang mag-asawang nangangalang si Ana at si Mario. So, kinsa to ang nakatira sa maliit na dampa? Mario. Si Mario at si Ana. Magaling. Si Mario ay isang mandaragat. So, kinsa to ang mandaragat? Mario. So, isang araw, sa kanyang pangingisda, ay anong tuwa na lamang niya nang biglang may nahuli siyang isang malaking isda. So, unsa to yung nakuha? Malaking isda. Oh, very good. Dako nga isda. So, wow! Ang laking isda. Salamat sa Panginoon at may maiuwi na rin akong isda. Bulala ni Marion. So, nang akmang sisilid na niya ito sa buslo ay bigla itong nagsasalita. So, kinsa to ang nag-istorya sa unsa to ang So, ang isda is ning istorya. So, ning istorya ko lang isda. So, kamo di mo makuratan ana nga ang isda is ni istorya. Kuratan. Makuratan jud mo so. Huwag, sabi ng isda. Gulat na gulat si Mario, muntik na siyang nahulog sa bangka sa labis ng pagkabigla. So, si Mario is kanang nahadlok siya kay sunod ka ana na isda nga ning tingog. Oh. Asa man ka sa third? France. Sige, mag-CR muna si France. So, ibalik mo ako sa dagat at ikaw ay aking gagantimpalaan ng anumang iyong hiling. So, niyan ako ng isda nga kanang ibalik ko sa dagat kay ngano na ako'y ihatag nimo ko in case kanang mabalik to ang isda sa dagat. Siliin si Mario nga ano ka ba? Impacto? Yung ina ng isda kanang impacto ba kuno si Mario sa kay ngano ning istorya. So, agad ay alam ng mga isda na inatusang magbantay sa bahagi ng dagat. So, katutay ang isda nga iyang nakuha kay ipabantay to siya sa dagat. So, siya ang tigbantay sa dagat. Ako ay may mahika.
Ako ay may mahikagaya, kaya ibalik mo ako sa tubig at ipagkaloob mo sa akin. At ipagkaloob ko sa iyo anuman ang iyong hilingin. So niya lang isda ka lang. Ibalik ko ninyo sa dagat din. Ako sumanon ang inyong mga gusto. So nalangan ni Mario ang kanyang maliit na tirahan na matagal nang inireklamo ng kanyang asawa. So nais ko ng malaking tirahan. So ni Ana si Mario nga ning request siya sa isda nga kanang ganahan ko nun siya og dako nga tindahan. Pwede ka nang umuwi at madatnan mo na doon ang inyong malaking tirahan. So pag ato ni uli na si Mario kay mana sila istorya sa isda, so ato na siya sabay. Yan nahibong siya nga kanang pagtan-on pag uli pa ganyan iya sa ilaha pagkita niya sa ilahang bay nga gamay kay ning dako na. Very good, ning dako na. Perting lipayan ni Mario o ang iyang asawa sa mga naitabo. So kung kinumbinsi siya ng kanyang asawa na bumalik sa isda upang hilingin na punuin ng mga kasangkapan ng kanilang bahay. So, yan ang asawa ni Mario kanang balik dito sa isda kay para kanang mo request na sad siya sa isda nga pabutangan og mga daghan gamit ang ilahang bay kay ngano para mo nindot sad tinawon. So nibalik si Mario sa dagat. Pagbalik niya sa bay, nananasad kay daghan og mga gamit sa bay o mga TV, like ref, o mga accessories. Very good. So saka inutusan niya muli si Mario sa pag-ulit niya, nanindot na. Then gisugo na sad siya sa iyang asawa nga kanang pabalik ko na sad kay papangayoon siya og kanang mga alahas sa sad kuno. Unya pag nang sinabi ito ni Mario sa isda ay nagalit ito. So ang isda kay nalagot siya ni Mario kay ano abusado kuno kaayo din sige lang pangayo. Nya dili siya makontinto kung unsay naa nila. Napakasakin ng iyong asawa. Wala siyang kakwentuhan sa buhay. Parurusahan ko siya at nadatdan niya ang kanyang asawa na nakupong umiyak sa hagdan. Kawayan na dati nilang tirahan, malungkot at tinanggap ng mag-asawa ang nangyayari sa kanila. So nalagot man to ang isda kay ngano sige reklamo iya asawa kay ngano papunan gihapon nila og kanang daghan mga gamit ang ilahang bay. Unya pag uli ni Mario kay nabalik sa kanang gamay ang ilahang bay kay ngano silbing silot naman to sa tingkad silbing silot naman to sa isda kay ngano nasuko man ang isda sa asawa ni Mario kay ngano wala siya na kontento kung unsay naa nila. So yun ang wakas. So nabalik sa kinalasan is kanang nabalik yapon sa gamay nga bay ang ilahang bay ni Mario silbing nabalik sa dating tirahan nila din perti hilaka sa asawa ni Mario kay ngano kuno nabalik ilang imbes na kung nato ilabay kay nabalik sa payag. So nakaintindi ba kayo sa kwento? Masaya ba kayo? Oo! Very good. So ano ang pamagat ng kwento? So unsa ang title sa katong kwento galing akong gibasa? Mario at si Ana. Very good. Si Mario at si Ana at ang isda. Pagaling. So saan naganap ang kwento? Sa Pitong kumata. sa dagat. Very good. So dito nahitabo ang kwento sa dagat. So kinsa to ang mga tauhan? Si Mario at si Ana. At isda. Iwagang isda. okay, magaling. So nakabaw jud ko nga nabinaw mo ni teacher kay naka-answer mo sa pangutana. So sa palagay ninyo tama ba ang ginawa ni Ana na hindi makontento sa mga bagay na meron sila? Mali. Mali. Bakit? Dahil hindi siya makontento sa kanilang bahay. Okay, very good. So mali siya kung ano. Dapat makontento tayo kung anong meron tayo. So very good. So punta naman tayo sa ating bagong aralin. So mao din siya ang tatlong elemento ng kwento. Una ay Tauhan. tauhan.
tauhan, tagpuan, at banghay. So, ang tauhan is, read, everyone. Tawag sa nagdagayang buhay at napapagalaw na kwento. So, sa katong story, ang tauhan nato is kato si Mario at may wagang isda. so sila to ang tauhan kay sila man ang niak dito. So sa tagpuan naman, Tungkol kay sa lugar ng panahon ng pinangyarihan. okay, very good. So, dito nahitabo ang story sa dagat dapit. How about number 3? Tumutukoy ito sa pagkasunod ng pangyari sa ito. So, ang kaning banghay kay Moni siya ang tumutukoy sa pagkasunod-sunod ng pangyayari sa kwento. So, since nakasabot naman mo sa atuhang discussion for today, is na ako ihatag nga activity. So, get ko na lang 1/2 sheet of paper. Isang for a while sa class. Nakikita na ba kayo? Opo. Basahin muna natin ang panuto. Basahin natin na ngayong itong mga ganas at ang sulat na inyong papel ng mga pinto. Nito. Dito na pa nito. Pakiulit dahil mabilis lang na kayong bumasa. Dapat hinang-hilayin na ito ang basa. Balik. Basahin at unawain ang kwento ni Maria at ang isda at sulat ang iyong papel ang mga elemento nito. So, bigyan ko kayo ng 5 minuto para sagutan ito. Sige. Pagsuot mo. Ay, wala yung papel. Oh. Pali-puli lang mo. Sige, sagutan. Bigyan ko kayo ng 5 minuto para sagutan. Kopyahin nyo ha. Sige. Sulat lang kayo dyan. Mana to? Mana dia? Banghay silbi mao na siya ang pagkasunod-sunod sa pangyayari sa kwento. So, kung unsa to ang unang mahitabo sa kwento mo isulat dira, then hantod kinalasa na siya.
na ba kayong lahat? Sige, I'll give you more 2 minutes. So, bigyan ko kayo ulit ng 2 minuto para sagutan yung pagsasanay. Tapos na ba kayong lahat? Sige. Sa palagay ko, tapos na kayong lahat. So, ipasa nyo yung papel. Fast forward. Oh, okay na. Okay na, okay. Fast forward. Okay, so ako raan ang mag-check. So, si teacher ang mag-check ani ha. So ngayon, mag-sharing tayo tungkol sa kwento. So, makinig kayo na mabuti ha. Quiet. Huwag kayong mag-away. Sige, mag-sharing tali nyo ha, base sa inyong nahibawaan sa katong kwento si Mario, si Ana at ang isda. So, kung ikaw ang nasa kalagayan ni Ana, gagawin mo ba ang kanyang ginawa? So, kung ikaw po na ang nasa sitwasyon ni Ana, buhaton ba nimo ang gibuhat ni Ana? Hindi. Sige, mag-una ta ni Sander. Ni Luis Andreas. Nganong dili man nimo buhaton ang gibuhat ni Ana? Dahil masama ang Oh, sige. Very good. Masama ang ginawa ni Ana. So, sino pa gustong sumagot? Sige, Sander. Ay, dali. Okay na, dali. Baro. Nganong dili matusakto ang gibuhat ni Ana. Kay ngano? Oh, masama Japon. Kay ngano? Dili to sakto iyang gibuhat kay dili na siya makontinto kung unsay na iya. Very good. How about you, Rans? Nganong wrong man to ang gibuhat ni Sander? Kay? Okay, very good. So, wrong to ang gibuhat ni Ana. Kay ano? Okay, very good. So, dili gapon siya makontinto sa So, ang kuan ay ang katong moral lesson sa story is dapat makontinto ta kung unsay naa nato. Makontinto ta kung unsay gihatag sa Ginoo. So, dapat manikamot sa kay para makuha nato ang mga kapritso nga ato ang kinahanglanon. So, very good. So, unsa ganito? Ano ang dapat tandaan kapag tumutukoy sa elemento? Una ay yung tauhan. Ang unsa dito ang tauhan? Si Mario. Dili. So, ang tauhan is mo na siya ang muak sa kwento. How about sa tagpuan? Okay, very good. Sa lugar kung asa nahitabo ang kwento or kanang pangyayari. How about sa banghay? So, dira ang banghay kay pagkasunod-sunod ng pangyayari sa kwento. So, nakasabot na ta? Oh. Very good. Nakasabot na ta tanan. So, kay nakasabot naman ta, mag-activity na sa ta. Ha? Okay na mo? Ako dili. Kinatay activity. Kumuha ulit ng papel. Sagutan nyo ito sa kalahating papel. Deal exchange. Unuhan na pagsulat.
is, mo ni siya example sa bahay. Mo ni siya ang pagkasunod-sunod ng pangyayari sa kwento. So, gusto kong basahin niyo muna ito bago kayo sumagot. Read everyone! Paano to? Paano to? Pagsunod-sunurin ang mga pangyayari ayon sa tekstong nababasa niya. Lagyan bilang ng 1 to 5 sa parlano. So, patlang, Malulukot na tinanggap ng mga mag-asawa na mangyari sa kanila. Yan natin. patlang, sa maliit. Sa maliit na dampa nakatira ang mga asawang nagkagalang at Mario. May patlang. May nahuli siyang isang malaking isda. Patlang. Malayo pa lang ang nakanalan ni Mario na naging relasyon ang dati nilang tirahan. Patlang. Tuwang-tuwa ang kanilang asawa sa pangyayari ito. Sige, kasabutan mo sa inyong buhaton. So, una is, kapihon ni ninyo tanan. Yabutangan ninyo og 1 to 5. Depende sa katong story nga. Sa katong kwento na atohang basa ganiha. So, katong ha, sige, copy. Copy everyone. Ayun na, copy ang panuto. Diretso na siya sa question. Hello. Bigyan ko kayo ng 10 minuto para sagutan. Jadi ko lang suwat ya bulletin check. Ay, di mo suwat? Suwat lagi na. Sige, bigyan ko kayo ulit ng 2 minuto para sagutan yung pagsasanay. Sige. Sa palagay ko tapos na kayong lahat. So, sige. Mag-checking na tayo. Exchange your paper counterclockwise. Okay, change yung paper. 1, 2, 3, 4, 5. Sige, na-exchange na yung papel. Okay. Sinong gustong sumagot sa number 1? Okay, ikaw. Basahin muna. Malangkot na tinanggap ng mga mag-asawa ng nangyari sa kanila. Okay. Sa palagay mo, ano ang sagot? Tamang sagot. Tama ba si Sander? Tama. Very good. So si Sander ay nakasagot ng tama. So, checking na yung papel if correct. So how about number 2? Sige, si Rans. Sa maliit na dampa nakatira ang mga asawang pangalan Ana at Maria.
Tama ba si Rans? Tama. Very good. So, tama. So, check yun na yung papel, ha? How about number 3? Sige, si Luis Andrea Tumola. Basahin mo na. May nahuli siyang isang malaking isda. Ang answer. Tama ba si Luis Andrea Tumulak? Yes, very good. So, tama. So, number 2. How about number 4? Dali. Ay, dali. Si Sander. Basahin mo na. Malayo pa lang ay natanaw namin walyo na naging Mansion. Kanilang nilang tirahan. Tama ba si Sander? Oh! Very good. So, tama. How about the last number? Sige, si Danica. 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 Basahin mo na. Tuwang-tuwa. Ang kanyang asawa sa pangyayari nito. So, tama ba si Danica? Everyone? Opo. Very good. So, tama si Andrea. So, sino ang nakakuha ng perfect score? Okay, very good. So, nakakuha din mo tanan og perfect score. So, naminaw din mo ni teacher. So, pass your paper B kay ako niya i-record. Perfect score. So, ngayon, meron, kunin nyo ang inyong kwaderno dahil may assignment tayo. Kunin nyo. Basahin muna natin. Ang aralin. Maghanap ng maikling kwento sa libro. At tukuyin ang mga... Read everyone! Balik. Tanan, basa. Maghanap ng maikling kwento sa libro at tukuyin ang maikling kwento sa ito. Tauhan, taguan at bahay. So, ang inyong buhaton dito sa inyong bahay kay nangita mo mga short story or kaya mga maikling kwento. Unya, dito sa libro, unya, inyo itukoyin ninyo kung unsa ang klase sa elemento, like kinsa ang mga tauhan dito, kinsa ang mga tagpuan, o kinsa o ansa ang banghay. Naintindihan ba? Sige, copy muna. Nasa teacher? Sa inyo ha ka na. Tapos na ba? Sige, tapos na. So, magsitayo ang lahat para sa panalangin. Kinsa ang mo close sa prayer? Sige, si Andrea Luis Gafang, and then in the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Of God, my guardian dear, to Holy God, to make me hear. Every day, Lamb and Son, to round and fight, to And then the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. So maraming salamat mga bata. Maraming salamat po, teacher. Okay, see you around. So, enjoy the rest of your day.